partner. February 29 ngayon. Yes. Diba? At isang beses lamang po ito nangyayari sa kada 4 na taon. At dagdag araw na yan sa tinatawag nating leap year. Ayan. So kung ngayon ang birthday mo, siguradong ang tagal mo itong inintay. Paano nga ba mag-celebrate ng kaarawan ang leap year babies? Alamin natin yan sa report na to. Ngayong 2024, literal na extra special ang taon. Dahil imbes na 365 lang ang araw, may dagdag pa itong isa, ang February 29. Kaya naman ang 2024 kabilang sa mga tinatawag na leap year. Paliwanag ng mga eksperto, hindi talaga umaabot ng hanggang 24 na oras ang ikot ng ating mundo sa isang araw. Sa eksaktong bilang, 23 hours and 56 minutes lang talaga ang total time para sa Earth rotation o pag-ikot ng ating planeta sa kanyang axis. Kulang yan sa 4 na minuto para mabuo ang 24 hours. Yung 4 na minuto na yon, kapag inipon sa isang taon, makakabuo na ng 6 na oras. So lagi siyang may excess na 1/4 of a day kada taon. And so pagka nag-accumulate yung 0.25 o 1/4 of a day, pagdating ng ika-4 na taon, nag-introduce tayo ng tinatawag natin na 366 days, which is called the leap year. Dahil dito, leap year po ang mga taong divisible by 4. At kung centennial year, dapat divisible by 400. Tuwing leap year, naglululundag sa pagdiriwang ang mga tinatawag na lipling o leap year babies. Isa na riyan ang writer na si Gideon Tinsay. Siguro ang special lang is pag February 29, yun, syempre bongga yung celebration, pinaghahandaan talaga. And kung kaya maghanda, maghahanda. 28 na si Gideon, pero 7 beses pa lang siyang nagdiriwang ng kanyang mismong birthday. Ang benepisyo naman daw nito, di tulad ng iba, ang kanyang birthday, flexible. Pwede sa kahit na anong araw na malapit sa mismo niyang kaarawan. Hindi naman 29, let's say normal year, like 365 days, pinataon ko po ng February 28 or February 25 kasi holiday yung 25 or EDSA day. Sa lahat ng ito, ang tanging dahilan kaya may leap year ay para sa maayos sa sistema ng oras at kalendaryo. Wala naman daw itong bearing sa kung anong magiging ugali o personalidad ng isang tao. Nagbabalita mula sa Frontline, Justine Punsalang, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.